sama-sama tayong magiging saksi. Inararo ng 10-wheeler ang mga concrete barrier sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. At sa isa pang CCTV footage, muntik nang makabanggaan ng 10-wheeler ang isa pang truck sa intersection. Nagdire-diretso ang 10-wheeler hanggang sa sumalpok sa poste ng footbridge. Nabangga rin ang dalawang tricycle na nakaparada. Patay ang pahinanteng tumalon mula sa truck at ayon sa Antipolo Police, nawalan umano ito ng preno. Sugatan ang driver ng truck na nasa kustodiya ng mga pulis. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaking ng hostage sa isang printing shop sa Recto sa Maynila. Ang hiling na suspect mabayaran ng utang sa kanya. Saksi, si JP Soriano. Pasado alas 3 ng hapon kanina nabulabog ang Recto Corner Avenida sa Maynila. Isang lalaki ang biglang pumasok sa isang printing shop, tinutukan ang may-ari ng shop at dinala sa likurang bahagi ng tindahan. Hinahabol umano ng mga pulis ang lalaki dahil sa isang kaso ng pananaksak kamakailan. Ang dami ng pulis na umabot sa kanya. Wala na siyang choice. Bigla siyang pumasok dito. Nagulit din kami, sir. Di kami makapaniwalan. Isa sa hiling ng hostage, mabayaran ang utang umano sa kanya at makita ang kanyang ina. Kasi ginaganon na niya yung kutsilyo, ginaganon na niya. So, nung nag-usap kami, sabi ko sa kanya, pang problema, nalaman ko, hindi siya binabayaran ng employer niya. So, it is a financial problem. Mahigit isang oras tumagal ang negosasyon hanggang sa Pinilang ko sa magulang niya, sa nanay niya, yung pera. Sabi ko sa kanya, yumakap ka sa akin, walang mangyayari sa'yo. Ibinaba niya yung kutsilyo, and that's it, na walang nangyari. Wala natapos ng maayos. Nagpadala kagad kami ng mga personnel namin para i-clear yung area. Kasi yun ang mismo nakaka-distract talaga pag maraming mga tao. Wala siyang marinig na radyo, wala siyang mapanood na TV. And at the same time, ang communications dun lang sa negotiator o sino man yung unang dumating. At nagkataon na yun, tumatanggap na siya ng tubig at nakakausap na natin siya. Eventually, bumigay na rin siya at sumuko na. dinala ang suspect sa MPD Station 3. Naharap siya sa reklamong illegal detention, alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon. Wala naman po talaga akong balak mga hostage. Napatakbo lang po talaga ako dahil po yun sa mga mahaboy sa akin. Kasi po, kaya po ako napunta sa Recto ulit para kunin ko yung sahod ko. 3 araw na sahod ko na ayaw nila ibigay. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Dumulog sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte para pagbawalan ng Korte ang Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sumulat naman ang Senate Minority Leader sa Senate President para iginiit na dapat na isagawa agad ang paglilitis. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa huling sesyon noong February 5 pa na i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi noon ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simula ng impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Pero sa sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero, iginiit niya na dapat isagawa agad ng Senado ang impeachment trial. Sa sulat, tinukoy ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing forthwith dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado kapag nakatanggap ng Articles of Impeachment galing sa Kamara. Ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Sinugundahan ito ni Senadora Risa Ontiveros. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang Articles of Impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Wala pang tugon dito si Escudero. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, hindi agad-agad ang nakasaad sa konstitusyon at may petisyon na sa Korte Suprema kaugnay nito. Sakaling gumulong na ang impeachment trial, hindi raw siya mag-i-inhibit kahit kilala siyang kaibigan ng bise. I don't think it's necessary. We are fully aware of our duties as senators and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that. Hihintayin na rin daw muna ni Senador Bato de la Rosa ang desisyon ng Korte Suprema. I think the Supreme Court can interpret the Constitution. Magbigay sila ng tama na interpretation sa Constitution. I don't think kung ida-direct kami ng Supreme Court to do our job.
as said by our Senate President, we will do that job in the proper time. May 2 petisyon sa Korte Suprema. Noong Biyernes inihain ang isa na humihiling na sabihan ang Senado na agad simula ng impeachment trial. Binigyan ng Korte ang Senado ng 10 araw para magkomento kaugnay nito. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hinihingan namin ng komento kaugnay nito ang Senado. Kanina naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hiling nila, isantabi ang impeachment complaint laban sa bise at pagbawalan ng Senado na dinggin ito. Punto ni na Attorney Israelito Torreon, depektibo raw ang impeachment complaint dahil nilabag umano nito ang panuntunan na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. May nauna na raw kasing inihaing 3 impeachment complaint sa Kamara laban sa bise at dapat daw gumulong na ang 1-year ban. Ang pang-apat ang naging batayan ng verified impeachment complaint na inihain sa Senado. Hindi rin doon nabigyan ng due process si Vice President Duterte at hindi nabigyan ng tamang oras ang mga kongresista na mapag-aralan ng impeachment complaint. There was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Hinihingan din namin ng komento ang Kamara. Sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema, aaksyonan nila agad ang petisyon. In these petitions, the Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mananatili sa balota ang pangalan ng mga Tulfo sa kabila ng petisyong inihain para i-disqualify sila ayon sa COMELEC. Sinagot naman ng mga Tulfo ang isyung political dynasty umano sila gaya ng binabanggit sa petisyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang 5 magkakaanak na Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, 2 ang inilatag na grounds o basehan. Partikular na binanggit ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties batay sa definisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng definisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan pong mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga Tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito. Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka-2nd District Representative ng Quezon City ang petitioner na si Garcia. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Pero kahit madesisyonan na nila
Maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalan o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tataas pong singil sa pamasahe ng LRT-1 simula sa April 2. Alinsunod sa iniprubahan ng Department of Transportation, magiging 20 pesos ang kada minimum na single journey ticket at 19 na piso naman sa stored value. Ang dulo hanggang dulong biyahe naman magiging 55 pesos para sa single journey ticket at 52 pesos sa stored value. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, mas mababa ang aprobadong increase kumpara sa hiniling nila sa DOTR. Isinusulong ng isang koalisyon ang paghahanap ng bakuna kontra dengue ngayong tumataas ang kaso nito sa bansa. Saksi, si Oscar Oida. Nakaalerto ang mga otoridad at mga residente sa Ilocos Region dahil sa pagdami ng nagkakadengue. Lagi pong naglilinis. Mahirap pag walang pera, pag dadaling ka sa ospital, wala kang magastos. Nasa 80% ang itinaas ng kaso sa rehiyon ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamarami sa Pangasinan kung saan may 2 ng nasawi. Sa Quezon City, halos 2,000 kaso ng dengue na ang naitala sa lungsod. 11 ang nasawi. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, halos 200% ang itinaas ng kaso ng dengue mula January 1 hanggang February 14 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kaya sa Tandang Sora Elementary School, hinihikayat ang mga estudyante na magsuot ng long sleeves at mahahabang medyas para makaiwas na makagat ng lamok. 5 na ang naitalang nagka-dengue sa naturang paaralan ngayong taon. Kasi yung lamok ba, medyo ang lipad niya ay medyo mababa. So yung nare-reach talaga ay mostly ang kinakagat ay either po yung mga arms ng bata and ating mga legs. Inirekomenda rin nila ang paggamit ng mosquito repellent. Patuloy rin ang paglilinis ng mga parent volunteer sa paligid ng paaralan. Okay lang kasi parang may protection sila. Sa akin okay naman po kasi syempre sa daming ngayon marami nang namatay mahirap na, nag-iisa lang yung anak ko. Sa kabuang tala ng Department of Health, umabot na sa halos 30,000 ang dengue case sa bansa mula January 1 hanggang February 1 ngayong taon. Pinakamarami sa 9 na lugar sa loob ng Calabarzon, Central Luzon at NCR. Meron kaming SAM na LGU kasama na si Quezon City dun sa SAM na yon na nakitaan natin ng pagtaas ng numbers. Dahil sa nakaalarmang bilang ng kaso, hiniling ng Empowering Networks to Defeat Dengue o End Dengue Coalition sa Pangulo na apurahin na ang paghahanap ng bakuna laban sa dengue. WHO recommended that for highly endemic countries, kagaya ng Pilipinas, gumamit na ng mga paraan na efektibo. Vaccine is one of them. Ayon sa DOH, may pinag-aaralan ng bakuna sa kasalukuyan ang Food and Drug Administration. Ang pakay po ng DOH ngayon ay para lahat ay plansyado at siguradong ang science ang mananaig ay dapat antayin natin ang evaluation ng ating Food and Drug Administration. Itinaas naman ng PhilHealth ang coverage para sa severe dengue cases. Ibig sabihin, pwedeng mag-claim ang mga pasyente ng hanggang 47,000 pesos. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.